Sama-sama tayong magiging karakli. Habulan sa dagat, nauwi sa banggaan. Nagsalpukan ang dalawang barko ng China sa gitna ng paghabol nila sa barko ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. At nakaranas din ng pangaharas ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Saksi, si Rafi Tima. Sa gitna ng paghabol sa barko ng Pilipinas na PRP Suluan, nagkabanggaan ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG-3104. Bago ang di inaasahang tagpong yan, kalahating oras hinabol ng CCG-3104 at PLA Navy 164 ang PRP Suluan habang patungo ito sa Bajo de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit iniiwasan ng kapitan ng PRP Suluan. Regular na pag-ikot ito ng Philippine Coast Guard sa ating EEZ. Mission din nila kanina na mag-abot ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Hindi na nakahabol kanina itong China Coast Guard Ship 3104, kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang humahabol sa amin at sinusubukang harangan yung paglapit namin sa Bajo de Masinloc. Kita naman kung gaano katindi ang armas itong PLA Navy 164. Meron itong Gatling gun at meron itong kanyon sa harap. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukas na ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit kaming hinahabol. 10 kilometro bago kami makarating sa Bajo de Masinloc, mas naging agresibo ang dalawang barko ng China. Ilang beses din silang muntik magbanggaan. Hanggang sa bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng China Coast Guard. Sa anggulong ito mula sa aking 360 camera, makikita ang BRP Suluan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Mabilis lang nakalagpas ang barko ng Philippine Coast Guard, kaya mga barko ng China ang nagbanggaan. There was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn. Siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Wasak ang nguso ng CCG-3104. Hindi pa tiyak kung may nasaktan mula sa mga nagbanggaang barko. Ang PCG niradyohan naman ng China Coast Guard para tumulong. This is PRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Habang ang PLA Navy 164, lalo naging agresibo sa paghabol. Ilang beses itong pilit inabot ang likurang bahagi ng BRP Suluan at nagmamaniobrang tila mambabangga. Palayo na kami ngayon sa bahagi ng Bajo de Masinloc at papunta na sa direksyon ng Zambales. Pero ngayon talagang mabilis pa rin yung takbo nitong PLA Navy at pilit kaming hinahabol. Bumagal din kalaunan ng takbo ng Chinese Navy. Dito na nakita ng kapitan ng BRP Suluan na tinamaan din pala ang barko ng Pilipinas. Bumaluktot ang flagpole ng BRP Suluan matapos dumikit at bumangga rin dito ang barko ng PLA Navy nang magkabanggaan sila ng China Coast Guard. Kalaunan, tumigil na rin sa paghabol ang PLA Navy habang palayo na kami sa Bajo de Masinloc. Ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nakaranas din ng pangaharas. Hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Vessel ang nakapalibot sa Bajo de Masinloc. Nag-radio challenge pa ang China na sinagot din ng BFAR. This is China Coast Guard 4406. We are conducting a water patrol in accordance with the law in the waters of Laoya Island of the People's Republic of China. Agad ding sumagot ang BFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Bandang alas 8 ng umaga, nag-shadowing ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Dato Bangkaya. Sa di kalayuan, binugahan na rin ng tubig ng CCG ang isa pang partner MMOV ng BFAR na Dato Sumkat. Maya-maya, nagtangka na rin silang i-water cannon ng Dato Bangkaya. Hinarangan at sinundan din ng China Coast Guard ang BFAR vessel lalo nung lumapit sa Bajo de Masinloc. Sa kabila ng naranasang pangaharas, idiniretso ng BFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa Mission.
tinagpo nila ang mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc para mamahagi ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gasto sa aming bangka. Hindi po kami makakilos na malayong maigi at gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Ang paninindigan ng Pilipinas, bahagi po ng bayan ng Masinloc, Zambales, ang Baho de Masinloc at nasa loob din ng 200 nautical mile exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Ayon po sa DFA, kinikilala ng bahagi ng Pilipinas ang Baho de Masinloc batay sa mga sinaunang mapa gaya ng Murillo Velarde map na inilathala noong 1734 at tinaguri ang Mother of all Philippine Maps. Noong Abril ng 2012, nauwi sa 2 buwang standoff ang pagkakadiskubre roon ng mga Chinese fishing vessel na naglalaman ng mga coral, giant clam at iba pang yamang dagat na iligal umanong nakolekta. Aarestuhin sana sila ng Philippine Navy pero hinarang ng mga Chinese ship. At Hunyo ng taong yon, iniutos ang pull-out ng mga barko ng Pilipinas dahil sa bagyo. Ang sabi noon ng DFA, magpo-pull out din ang mga barko ng China. Pero hindi po yan ginawa ng China. At sa ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative, nagresulta yan sa de facto transfer of control ng Baho de Masinloc sa China. At January ng 2013, dumulog ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal ng Permanent Court of Arbitration para questionin ang 9-dash line claim ng China. Isa po sa mga nakasaad sa Arbitral Award na inilabas noong 2016, may traditional fishing rights ang iba't ibang nationality sa Baho de Masinloc at paglabag nila sa nasabing karapatan ang pagpigil ng Chinese ships sa mga Pilipino na mangisda roon. Hindi po kinilala ng China ang ruling at makailang ulit pa rin hinaharas ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at iginigit pa rin ng China na teritoryo nila ito. Hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ng soberanya nito. Yan po giit ni Pangulong Bongbong Marcos, kasunod ang panibagong pangaharas ng China sa Baho de Masinloc. Saksi, si Marie Zumali. We have never instructed any of our vessels to back out. We have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. Hindi raw nang hahamon pero hindi rin nagba-back out. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, yan ang paninindigan ng Pilipinas sa kabila ng panibagong insidente ng paghahabol at pag-water cannon ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Kung tutuusin, ayon sa Pangulo, wala raw Pilipinong gustong magkagyera, kahit sundalo o Coast Guard pa raw. Ginagampanan lang daw nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Kinundin na rin ng ilang grupo at mambabatas ang insidente. Dapat mas paigtingin ang ating civilian missions in the area, including yung mga ganyang supply mission na ginagawa ng BFAR at gayon din ng mga ordinaryong mamamayan. Gate ng China Coast Guard, legal ang pagpapalayas umano nila sa mga barko ng Pilipinas na nanghihimasok nila sa Huangyan daw, ang tawag ng China sa Baho de Masinloc at bahagi raw ng kanilang teritoryo. Sa kabila yan na nakasaad sa 2016 arbitral ruling na merong traditional fishing rights ang iba't ibang nationality sa Baho de Masinloc at paglabag-an nila sa nasabing karapatan ang pagpigil ng Chinese ships sa mga Pilipino na mangisda roon. Ang Pilipinas, naninindigang bahagi ng bayan ng Masinloc, Zambales, ang Baho de Masinloc. Bahagi rin ito na exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Gate ng Department of National Defense, hindi tayo nang aaway o may balak na manako. Pero gagawin daw natin ang kinakailangan para protektahan ang soberanya. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, na puntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. Wala tayong ka-interest dyan. And we will not stop doing it. We will stop doing it when the threats stop. Ikinagulat din ng Pangulo ang paghahain ng China ng matinding protesta matapos ang pahayag niyang madadamay ang Pilipinas kung magkakaroon ng komprontasyon ng China at Amerika dahil sa Taiwan. I'm a little bit perplexed why it would be characterized as such, as playing with fire. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think
if there is a war over Taiwan, we will be in drone. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. And I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Kritikal ang 9 na taong gulang na grade 3 student na ginulpi umano ng 5 high school students sa Iligan City. Ang sama ng biktima, pauwi na ang bata nang bugbugin ng mga suspect nitong August 4. Dinala ang biktima sa ospital matapos lagnatin at sumakit ang ulo. Hindi pa malinaw ang motibo at humarap na rin sa barangay ang 5 suspect sa pananakit. Ayon sa barangay, umawat lang sa away ng 2 bata ang biktima. Desidido ang ama ng biktima na magsampa ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng mga sinasabing nambugbog. Sinampahan na ng reklamo ang 2 driver na nakasagasa sa isang konduktor sa General Trias, Cavite. Isa po sa mga driver, nakainom umano. Saksi, si Oscar Oida. Yung yakap niya po parang iba na po eh. Iba po yung pakiramdam ng yakap niya. Tapos, basta iba po. Di pa rin matanggap ni Mikey Balatbat ang sinapit ng kinakasamang si Manny. Ang konduktor ng bus na nahati ang katawan matapos magkasunod na matumbok ng isang kotse at isang truck sa General Trias, Cavite hating gabi kahapon. Dinatnan ko siya sa tanggapan ng General Trias, Cavite Police Station kanina. Sobrang sakit po. Kasi po, may tatlong anak po kami. Tapos siya lang po yung nagtatrabaho. Karumal-dumal po. Tapos hindi niya po deserve yun eh. Sana mabigyan po ng stisya yung pagkawala niya po. Ayon sa kasamahan ng biktima, paggarahe na sila nang mangyari ang aksidente. Sakto kasi yung pagbaba niya, papasok na ako sa garahe, biglang may sumulpot na kotse. Mabilis ang takbo eh, pag-iwang-iwang pa. Pagkabundol kay Manny ng kotse, tumalsik siya sa ibang lane kung saan naman siya nasagasaan ng dump truck. Mabuti na lang mayroong police movie na nakabuntot pala sa amin. Kaya pinahabol ko yung nakabangga na kotse. Sa ngayon ay naaresto na pareho ang mga driver ng kotse truck na nakadisgrasya sa biktima. Ang driver ng kotse na unang nakasapol kay Manny, nakainom ayon sa mga pulis. As a result also ng ng medical examination ng driver ng kotse, nakainom po siya, intoxicated. So medyo malayo-layo na po sa area nung na-intercept siya nung mga patrol natin. It could aggravate the circumstance of the case po. But it will depends on the court na magtatry po dito sa soon to be respondent po natin. Sumailalim na rin sa inquest proceedings ang 2 driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng kotse. Ang driver naman ng truck, sinabing wala siyang kasalanan sa nangyari. Wala akong dahil siya po ang may sa akin isabit lang po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Imbes na total ban, nais ng economic team ng Pilipinas na higpitan ang regulasyon sa online gambling. At isa po sa mga mungkahi, pagbawalan sa online sugal ang mga binibigyan ng ayuda. Pinusuhan niya ni Bernadette Reyes sa Barangay Saksi Online. Dahil ang pagsusugal, sumabay na rin sa teknolohiya. Anytime, anywhere na ito gamit ang computer o cellphone, kaya marami ang nalululong. Hiling ng ilang grupo, tuluyan ang wakasan ng online gambling sa bansa. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan muna ng masusing pag-aaral kaugnay nito. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na adik ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. Ang economic team ng Pilipinas, tinalakay sa isang forum ang mas istriktong pagpapatupad ng online sugal.
Mismong si Finance Secretary Ralph Recto sinabing tutol siya sa online gambling. Pero base raw sa datos, kumikita ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng 50 billion pesos mula sa online gambling. I would prefer, and if you can't stop it, assuming you could not, I prefer what the BSP is doing with new regulations to make it difficult for young people to be able to gamble through your cell phone, through using of the wallet. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahalagang malaman ang profile ng gustong tumaya sa online gambling. Iminungkahi nilang pagbawalang lumahok sa online sugal ang mga binibigyan ng ayuda. You can't just go to your phone and then press one icon and then you're in a gambling site. We want it to be more difficult. No government employees, which relies on a good KYC system. No one who receives ayuda, I think, should be allowed to gamble. Tinanong namin ang mga kapuso online kung ano ang masasabi nila rito. Tanong ng isa, kaya bang mapili ang mga pwedeng maglaro online? Mas mabuti pa raw na tuluyan na lang itong buwagin. Pareho rin ang tanong ng isa. Paano raw mamomonitor ang mga tumatanggap ng ayuda na nag-o-online sugal? Pabor naman ang ilan dahil ang ayuda raw ay kinukuha sa tax ng mga nagtatrabaho tapos ipang susugal lang. Sayang daw ang tulong. Komento naman ng isa, hindi raw maipagbabawal ang pagsusugal kaya ayuda na lang daw ang dapat tanggalin. At sagot ng isa pa, lahat daw ay dapat pagbawalang magsugal dahil magdudulot ito ng kahirapan. Gambling leads to social harm. It's not harming just the individual. It harms his family or her family. So we want those things to be in place, especially in the payment system. Iminungkahi ring itaas ang pinakamababang maaaring itaya sa online gambling na dapat munang bayaran bago pa makapaglaro. There can be a minimum entry level. For example lang, again, there's a minimum entry level, let's say, of 1,000 pesos and a minimum bet of 100 pesos. That way, you don't have somebody coming in, a desperate person coming in with 100 pesos and betting everything he has on one bet. I completely agree with the proposals of my colleagues, but particularly the more informed regulation. Ayon sa DOF, 40% lang ng mga online gambling firm ang regulated, habang ang malaking bahagi o 60% ay maituturing na informal at hindi regulated. Sa Huwebes, nakatakdang dinggin ng Senate Committee on Games and Amusement ang issue ng online gambling. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Patay isang guro sa Balabagan, Lanao del Sur matapos barilin ng kanyang estudyante. Ayon sa pulisya, naglalakad papasok ng Balabagan Trade School ang gurong si Danilo Barba nang tambangan ng isang grade 11 student noong nakaraang Lunes, August 4. Binaril sa ulo ang biktima gamit ang kalibre 45 na baril. Nagalit umano ang estudyante dahil bagsak ang nakuhang grado sa subject kaya hindi nakapag-enroll sa grade 12. Matapos ang krimen, nagtago umano ang estudyante sa kanyang mga kamag-anak pero sumuko rin sa tulong ng kapatid niyang polis. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinundi na ng Bangsamoro Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang pamamaril. Hahabulin ng Department of Transportation ang mga nanguhord umano ng beep cards para sa MRT at LRT. Saksi si Joseph Moro. Siksik ang pila papasok ng mga estasyon. Mahabang pila sa tiketan. At kulang na top-up card. Sa mga kalbaryong ito ng mga suki ng MRT3 at LRT1 ang hulyang hindi na napigil ireklamo ng isang commuter diretso kay Transportation Secretary Vince Dizon. Wala siyang mabiling beep cards para sana iwas pila. May sindikatong bumibili ng maraming beep card sa mga vending machine. Tapos binibenta online ng 300. Yon, kailangan i-crack down natin.
Kaya nakipagpulong na ang kalihim sa kumpanyang gumagawa ng beep cards, bagay na kinumpirma ng kumpanya. Pagtitiyak nito, may sapat na supply ng beep cards at handa sila mag-supply sa mga tren. Pero bukod sa kulang ang beep cards, kulang din ang mga vending machine na naglalabas ito lalo tuwing rush hour. Pinadadagdagan na ito ng kalihim. Ito yung gustong bawasan ng Department of Transportation, yung mahabang pila sa mga vending machine para doon sa mga bumibili ng ticket dito sa LRT, Line 1 at saka sa MRT. Pinuna rin ni Dizon ang mabagal na proseso para sa 50% discount ng mga estudyante at senior citizen na kailangan pang pumirma. Kawawa naman yung mga estudyante. Binigyan nga natin ng diskwento tapos pinapahirapan naman natin. Tingin ko naman makakahanap kami ng paraan. Nasisikipan din si Dizon sa entrada ng mga istasyon dahil sa mga vendor. Kusang nagbaklas ang ilang nasa footbridge na konektado sa mga tren na aminadong iligal ang pwesto nila. Alis kami. Saglit-saglit lang kami dito, sir. Pero may ilang nagsabing may binabayaran silang renta sa Metro Point na namamahala ng mall ng karugtong ng MRT 3 Taft Station. 3,000 a day. So 90,000 a month. Ito ngayon, 3,000 isang araw binabayad mo dito. Pasensya na kayo kasi bawal to. Hindi naman sa Metro Point ito. Hindi kaya nga, hindi nyo kasalanan. Ayon kay Dizon, kakausapin nila ang mall management. Sinusubukan rin makuha ng GMA Integrated News ang panig nito. Maglalagay daw ang DOTR ng mga tauhan ng Coast Guard para maiwasan ang pagbabalik sa pwesto ng mga umalis. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Inilunsad po ngayong araw ang Sumbong sa Pangulo website kung saan pwedeng mamonitor ng publiko ang mga flood control projects sa buong bansa. Ikinababahala raw ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 kontraktor lang ang nakakuha sa 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto o katumbas ng 20% ng kabuang pondo. Saksi si Marie Zumali. Uulan, babaha. Huhupa ang tubig at kapag muling umulan, uulit lang ang proseso. Pero minsan hindi pa nga nawawala ang baha, madaragdagan na naman. Kaya maraming napapatanong, nasaan ang mga flood control project? Nagparinig pa nga si Pangulong Bongbong Marcos sa huli niyang State of the Nation address, saan niya'y mga nagsasamantala. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Batay sa paunang pagsusuri, sabi ng Pangulo ay aabot sa mahigit 545 billion pesos ang inilaan para sa halos 10,000 proyekto kontra baha sa buong bansa mula Hulyo 2022. That is a very big number by any measure. That is an enormous number. At ang ikinababahala ng Pangulo, tila na corner down ng 15 contractor ang tinatayang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto o 20% ng kabuoang pondo. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Sa 15 na contractor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Tinukoy din ng Pangulo ang pangalan ng 5 sinasabi niyang contractor na may proyekto sa halos buong bansa. Hinahanap pa namin ang mga kontratistang binanggit ng Pangulo para mahingan sila ng pahayag. Isa pang obserbasyon ay may mahigit 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos na hindi tinutukoy ang eksaktong uri ng flood control na itinatayo. Bukod dito, marami rin daw proyekto sa iba't ibang lokasyon ang may eksaktong magkakaparehong halaga ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Ipinagtataka rin ng Pangulo kung bakit hindi tumutugma ang mga probinsyang may pinakamaraming flood control project sa top 10 na pinakabinabahang probinsya. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects
the areas rather, the provinces, regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph na inilunsad niya ngayong araw. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Pagkatapos niyan, ininspeksyon ng Pangulo ang 2 proyekto sa isinagawang Phase 4 ng Pasig Marikina Flood Management Program. Partially funded yan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at posibleng matapos sa 2028 at 2030 ayon sa DPWH. Inutusan din ng Pangulo ang DPWH na pag-aralan ng ibang posibleng containment structures sa watershed ng Sierra Madre. Nagsasagawa na raw sila ng feasibility study at nakikipag-usap sa Japanese government para pondohan ang mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. 3 patay sa engkwentro ng mga pulis, sundalo at miyembro umano ng Maute Group sa Lanao del Sur. Naaresto rin ang 3 child warrior umano ng grupo. Saksi si June Veneracion. Madaling araw ng Sabado, nang pasukin ng mga pulis at sundalo ang pinagtataguan ng mga teroristang pugante mula sa Dawla Islamia Maute Group sa Lumbayanage, Lanao del Sur. Nagkaputukan ng mga tropa ng gobyerno at teroristang grupo. Mabilis lang yung firefight, siguro mga 3-5 minutes, ganyan. 3-5 minutes at nagkaroon ng short din na pursuit. Pagkatapos ng engkwentro, 3 bangkay ng mga miyembro ng Maute Group ang natagpuan. Nasa kote rin ang 3 umano'y child warriors na edad 16 at 17. Lahat sila pawag by warrant of arrest para sa kasong murder at homicide. May mga investigasyon din tayong ginagawa, gaya nitong recruitment ng mga child warriors. Ina-identify natin ang mga recruiters nila para masampahan ulit ng kaukulang kaso. Mas aggressive nga yung mga minor de edad. Probably, siyempre, walang kinatatakutan, walang masyadong discernment pa. So, mas dangerous. Sa puwersa naman ng mga sundalo, isa ang sugatan. Na-recover ng PNP at AFP sa pinagtaguan ng mga Maute ang iba't ibang kalibre ng baril, granada, mga blasting cap, at mga watawat ng teroristang grupong ISIS na sinasabing kaalyado ng mga Maute. Kasama sa mga na-recover doon sa enkwentro ang mga war materials, nagko-contain din ang kanilang mga plano. So we are still in-exploit natin ang mga dokumentong to para ma-preempt natin kung ano man ang plano nilang kasunod. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nagliwanag ang langit sa Baliwag, Bulacan, bunsod ng sunod-sunod na kidlat. Sa time-lapse video na ito na ibinahagi ni News Cooper Evelyn La Peña, pinagsama-samang mahigit 500 larawan ng kidlat mula alas 7:30 ng gabi hanggang alas 9 kagabi. Sa ngayon, minomonitor ng Pag-asa ang Bagyong Goryo na huling namataan sa layong 945 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Posible raw itong kumilos pa west-northwest simula bukas at maglandfall sa eastern coast ng Taiwan sa Miyerkules. At kapag lumapit na sa Taiwan, hindi inaalis ang tsansang mahagip ng malakas na hangin ng extreme northern Luzon. Miyerkules ng gabi, posibleng nasa labas na ito ng PAR. Walang direktang epekto sa bansa ang Bagyong Goryo pero magpapaulan ang habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Palawan, Sulu Archipelago at Soxargen. At mas malawakan na ang mga pag-ulan sa hapon. Meron din pong heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila sa hapon o gabi. Dinakip ang 2 suspect ng carnapping sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City. Ang isa po sa kanila, biniktima ang sariling tiyuhin. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Saan ba yung garahe niyan? Binuntutan sa kapinatabi ng PNP HPG at ng Baguio City Police ang pampasaherong jeep na ito sa isang bahagi ng Aurora Boulevard, Quezon City. Nakumpirma na ang driver ang may warrant of arrest na 4 na taon nang pinagaganap sa Cordillera Administrative Region.
sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Siya po ay nagrenta ng sasakyan at ito po ay di na po niya binalik. Patuloy namin siyang sinusubok na makuna ng panig. Sa Novaliches, hinuli ng mga operatiba ng Task Force Limbas ng PNP-HPG ang lalaking ito na wanted din sa kasong carnapping. Sa impormasyon din po nakuha po ng yung PNP-HPG, siya po ay nakadali na ng hindi bababa sa 20 sasakyan. Ngayon, tumutulong po yung PNP-HPG para tukuyin at alamin ang lokasyon ng mga sasakyan pong kanyang nakuha. Ayon sa HPG, isa ang passenger van ni Teacher Camille, di niya tunay na pangalan, sa mga nirentangay ng suspect. Nakita po namin na yung aming van ay nasa Tacloban na. Ang mas masaklap, nailipat daw ng suspect sa ibang pangalan ang van ng biktima kahit ito'y hinuhulugan pa. Dugot pawis daw nilang mag-asawa ang pinangpundar nila ng sasakyan na gagawin sana nilang pang-sideline. Nananawagan po ako sa LTO. Sana po ma-stop na po yun to kasi hanggang ngayon hindi po namin ma-pull out yung unit namin kasi pinapakita po sa amin na legally transferred po yung van. Yung ginawa ko sa amin na ganito sobra aksaya oras, panahon, pera, tsaka yung threat na kami po ay paulit-ulit binabalikan ng financing dahil hindi ho namin mabayaran yung sasakyan na wala naman sa amin. Sobrang hirap po. Sobrang hirap. Pati sariling tiyuhin, tinalo raw ng suspect. Tinangay ang bagong pickup truck nito at hindi na isinauli. Sabi niya, ginamit niya papunta ng Bicol. Hindi niya ibinalik. Sabi ng HPG, sabit din sa pasalo at labas kasa carnapping scheme ang suspect. Nakakapaglabas daw ito ng brand new na mga sasakyan gamit ang peking identification at bank documents. Bank financing po natin or yung mga dealers na nag-re-release nito po mga sasakyan or motorsiklo. Pangalawa po dyan, unang-una yung mga kababayan po nating magagamit naman din yung kanilang identification or yung mga nagpapagamit dito po sa mga gantong grupo. Dati po is legit naman po akong buy and sell. So may mga pumasok lang po sa akin ng mga transaksyon na in-expect ko po na okay. Bandang huli po nung na-deal ko na illegal pala yung mga transaksyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, saksi. Sinagot po ni Vice President Sara Duterte ang mga batikos laban sa kanyang madalas na pagbiyahe sa labas ng bansa. Bukas din daw siyang sagutin ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint sa tamang venue. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Lumahok si Vice President Sara Duterte sa Karayawan Festival 2025 Tribal Village Tour sa Magsaysay Park sa Davao City ngayong hapon. Dito sa panayam ng media, sinagot ng bise ang puna na madalas daw siyang nangingibang bansa. Sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Inulit din ni Duterte, handa niyang sagutin sa tamang venue ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint na idineklarang walang bisa ng Supreme Court. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, bibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Tinanong din namin si VP Sara tungkol sa abogado ng kanyang ama sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman. Ang tugon noon ni Kaufman, ang bise bilang isang abogado, ang kwalipikadong maghusga tungkol sa kanyang trabaho bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, buo ang tiwala nila sa abogado. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si
dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan. Para sa GMA Integrated News, Argil Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. May bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, August 12. Piso at 50 sentimong rollback sa kada litro ng diesel, habang 40 sentimo sa kada litro ng gasolina. Piso at 30 sentimo rin ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang kumpanyang Caltex may bawas namang piso kada litro sa diesel, 40 sentimo sa gasolina at piso kada litro sa kerosene. Pasabog ang hatid na performances ng PBB housemates sa The Big Co-Love FanCon kagabi. At ang mga pelikula ng Kapuso Network, nominated sa 73rd FAMAS Awards. Narito, ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Nominations pa lang pero tila isang big win na para sa GMA Pictures nang masama ang mga pelikula nito sa 73rd FAMAS. Ang Green Bones may 10 nominations, kabilang ang Best Picture. Nominated din ang cast nitong sina Ruru Madrid, Alessandra De Rossi at Dennis Trillo. 5 nominations naman para sa Hello Love Again, kabilang ang mga bida nito na sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang pelikulang Balota may 4 ding nominations. Nominado for Best Actress si Marian Rivera. For Best Supporting Actor naman, ang PBB second big placer na si Will Ashley na ikinagulat ang balita. Ito raw ang bumungad sa kanya pagkatapos ng opening ng The Big Co-Love FanCon. Opening number pa lang ng FanCon, intense na agad ang jam-packed crowd sa suporta para sa housemates. Ang housemates may sari-sariling moments on stage, from Asver at Chares to Rawi with special participation ni Teacher Castro played by Esnir. At syempre, ang Breka. Channeling her inner Little Mika naman si Mika Salamanca nang kantahin ang viral meme song na Sino Nga Ba Siya? Kasama niya sa kumanta si Clarice de Guzman na OA sa galing. OA din ang kilig na hatid ng mga ship sa PBB Celebrity Collab Edition. From Breka to Kish at Azrael. All eyes and all ears din ang lahat kina Will at Bianca o Wilka sa kanilang moment on stage. Atake rin ang biglang pagdating ni Dustin na kinakiligan ng Dasbia fans. Pero ang ending, Daswill pala ang layag. Maya-maya, enter frame si Mom with her iconic line. Sorry kung tinapakan ko yung love team nyo, ha? Meron ding performances from the girls na literal glowing on stage in their neon looks. Lumakas pa ang hiyawan sa pa-apron show ng PBB Big Boys. May puksaan pa sa aktingan mula sa dating child stars na sina Will at Cyril. Bakit mo sinusumbat sa akin? Kasalanan ko bang mas matanda ba? Spotted sa event sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo. After the show, abot-abot naman ang kilig backstage para kay Shuvi dahil sa kanyang TDH na si Anthony Constantino. Sa Instagram, nag-share rin ng ilang BTS snap si Michael Sager na itinuturing na malaking plot twist at blessing ang kanyang PBB journey. Back in court naman si Joe Berry. But this time around, siya na si Judge Lilet Matias Ignacio
para sa seryeng Akusada. Mixed emotions ng kaba at excitement si Jo dahil ibang-iba raw ang role niya bilang isang judge. Sobrang laki po ng magiging role niya kasi sa kanya nakasalalay kung anong mangyayari kay Carolina Astor, kaya abangan niyo po lahat yan. Maliban sa kanyang pagdating, ano pa kaya ang dapat abangan sa serye? May malaking magaganap na magbibigay ng changes talaga sa buhay ng lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. May uwi ng medalyang Pilipinas sa idinaraos ngayong 2025 World Games sa China. Nagkamit ng silver medal sa Jiu-Jitsu si Jenna Kayla Napoles. Nakuha yan ni Napoles matapos ang laban nila ng pambato ng South Korea sa 52-kilogram women's event. Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Napoles ang ika-6 na atletang nagkamit ng silver medal sa World Games. Natuklap at nilipad ang bahagi ng bubong na isang bilangguan sa Nebraska sa Amerika. Ayon sa local media, 2 housing unit ang nasira dahil sa masamang panahon. Halos 400 bilanggong inilikas ayon sa Nebraska State Penitentiary. Sa Wisconsin sa Amerika pa rin, nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil sa baha. Nag-issue ang National Weather Service ng flood warning dahil sa malakas na ulang dala ng bagyo. Nagpetisyon para sa taas pasahe ang ilang transport group sa LTFRB. Provisional o pansamantalang pisong dagdag pasahe ang kanilang apela dahil sa magkakasunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Bukod sa grupong Pasang Mazda, Altodap at Fedjodap, suportado rin umano ng iba pang transport group ang hiling. Handa naman daw silang iatras ang petisyon sakaling magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis. Old but gold. Ganyan po ang atake ng wedding dress na naipreserba sa loob ng 127 taon. Ang damit na yan gawa sa seda o silk at abaka na mayroong floral design. Sinuot daw ito ng isang babae mula sa prominenteng pamilya sa Sibalom Antique at pinagpasapasahan na ng magkakamag-anak. Pinag-aaralan pa ng pamilya kung paano mas mapreserba ang wedding dress upang maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Isang patay sa 6.1 magnitude na lindol sa Balıkesir Province sa Turkey. Ayon sa kanilang Interior Minister, nasawi ang senior citizen matapos makuha mula sa guho. Nasa 29 ang sugatan. 16 na gusali ang gumuho. Nagpapatuloy ang rescue operation. Ultimate goal na marahil ng mga Pinoy mountaineer ang marating ang tuktok ng Mount Apo sa Davao del Sur. Pero hindi po biro ang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Dambuhala ang mga batong madaraanan at habang tumataas, lumalamig ang temperatura kasama ng malalakas na hangin. Malakas din daw ang amoy ng sulfur kaya kailangan magsuot ng mask. Pero worth it naman daw ang experience para sa mga nagtagumpay. Kung mas kalmadong pag-akyat naman ang hanap, nariyan ang Apa Rolling Hills sa Tineg Abra. Berdeng-berde ang tanawin at kung maabutan ng dapit hapon, masisilayan din ang dagat ng mga ulap. Sa bayan ng Lagayan, may kalalagyan ka sa ganda ng tanawin. Rain on Me feels naman sa Arbis Falls na tila tumutulong luha sa gilid ng bundok. At sa di kalayuan, pwede namang mag-diving at climbing sa Barusibos Falls. At kung gusto magtampisaw, nariyan ang Luswak Spring na napakalinaw ng tubig. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, pwedeng tumambay sa breathtaking view ng Gaco Park sa Bangged, Abra. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.